Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Jason sa gitna ng nakapapasong init ng disyerto sa Dubai ay tila nagsisilbing tinta na sumusulat sa kanyang pangarap. 5 taon, 5 mahabang taon na ang tanging nayayakap niya ay ang unan at ang tanging naririnig ay ang ugong ng mga aircon at ingay ng konstruksyon. Sa bawat gabi na siya ay nag-iisa, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang lumang litrato ng kanyang mga magulang, si Aling Marta at Mang Cardo, na noon ay payat, hapo, ngunit puno ng pagmamahal. Naalala pa niya ang huling hapunan nila bago siya umalis, tuyot at bahaw na kanin. Ngunit ang tawanan nila ay abot hanggang kanto. "Anak, mag-iingat ka roon," sabi noon ng kanyang ama habang hinahaplos ang kanyang balikat. "Kahit anong mangyari, ang mahalaga ay ang dangal at ang pagmamahal natin sa kapwa." Ang mga katagang iyon ang naging sandigan ni Jason sa tuwing gusto na niyang sumuko. Ngunit ngayong araw, bitbit ang kanyang bagahe at ang sorpresang pag-uwi, tila may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsabi. Gusto niyang makita ang reaksyon ng kanyang mga magulang kapag bumungad siya sa pintuan ng bago at malaking bahay na ipinatayo niya para sa kanila. Isang sorpresa na bunga ng kanyang dugo at pawis. Sumakay si Jason ng tricycle papasok sa kanilang barangay. Habang papalapit sa kanilang kanto, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Ang dati nilang dampa ay isa ng magarang mansyon na may mataas na gate na kulay ginto. Ngunit bago pa siya makababa, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa tapat ng kanilang gate, nakita niya ang isang matandang babae, si Aling Saling, ang dati nilang kapitbahay na nagpapautang sa kanila ng bigas noong wala silang makain. Mukhang mas lalong tumanda ito at mas lalong naghirap. "Marta, pakiusap naman," pagsusumamo ni Aling Saling. "Kailangan lang ng gamot ng apo ko. Kahit 500 piso lang oh. Babayaran ko rin kapag nakasingil ako sa paglalaba." Lumabas si Aling Marta mula sa gate. Suot ang makikinang na alahas at isang magarbo na duster. Kasunod nito si Mang Cardo na may hawak na mamahaling sigarilyo. "Ano ka ba naman, Saling? Paulit-ulit na lang tayo," singhal ni Aling Marta. "Huwag mo kaming itulad sa iyo na hanggang ngayon ay marumi pa rin ang kuko sa kahirapan. Nakakahiya sa mga bisita namin sa loob oh. Baka akalain nila ay ka-level ka namin." "Pero Marta, noong araw naman ay magkasama tayong naglalabas sa ilog," naiiyak na sabi ni Aling Saling. Tumawa ng malakas si Mang Cardo. "Ibahin mo ang noong araw na yan. Sa ngayon, Saling, ang anak namin ay engineer na sa Dubai. Hindi kami nagpapakapagod para lang mamigay ng pera sa mga taong hindi naman marunong umasenso. Umalis ka na. Baka madumihan mo pa itong bagong pintura naming gate." Nanlambot ang mga tuhod ni Jason sa loob ng tricycle. Ang mga magulang ba niya ito? Ang mga taong nagturo sa kanya ng kababaang loob ay tila nilamon na ng materialismong ibinigay niya. Hindi siya agad bumaba. Pinapanood niya kung paano itinulak ng kanyang ina ang matanda palayo. Nang makaalis si Aling Saling na lumuluha, pumasok ang kanyang mga magulang sa loob. Nagbayad si Jason sa tricycle driver at dahan-dahang lumapit sa gate. Sa halip na kumatok ng masaya, sumilip muna siya sa siwang ng bintana. Sa loob ng bahay ay tila isang kasino. May 4 na mesa ng mahjong, usok at puno ng mga taong mukhang mayayaman. Ngunit bastos ang pananalita. "Oh, Marta, sa iyo na ang taya. Malaki naman ang padala ni Jason ngayong buwan, di ba?" Biro ng isang babaeng kalaro ni Aling Marta. "Siyempre naman," pagmamayabang ni Aling Marta habang hinahalo ang mga tile ng mahjong. "Walang katapusan ng pera ng anak ko. Isang hingi ko lang doon. Papadala agad yon. Kaya sige, itaas ang pusta. 1,000 ang taya."
Paano kung malaman ng anak mo na sinusugal mo ang perang pinaghihirapan niya? Tanong ng isa pa. Sus, hindi malalaman yun. Kala niya, pinatago ko sa bangko ang sobra. Tsaka nararapat lang na mag-enjoy ako. Mahirap kami dati. Ngayon lang kami nakatikim ng ganitong buhay kaya susulitin ko na. Sagot ni Aling Marta sabay tawa. Napahawak si Jason sa kanyang dibdib. Ang bawat sentimo na ipinapadala niya ay bunga ng hindi pagkain sa tamang oras at pagtitiis sa pangungutya ng mga dayuhan. Akala niya ay nakakatulong siya, ngunit tila naging lason pala ang perang ipinapadala niya. Doon nabuo ang isang plano sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket na kupas, tinanggal ang kanyang relo, at kinuha ang isang maliit at lumang bag na tila walang laman. Iniwan niya ang kanyang malalaking maleta sa isang kakilalang mapagkakatiwalaan sa kabilang kanto. Kumatok siya sa gate. Sino yan? Kung mangungutang ka, lumayas ka na lang. Sigaw ni Mang Cardo mula sa loob. Pa, ma, ako po ito, si Jason. Natahimik ang buong bahay. Mabilis na nagtatakbo ang mag-asawa palabas ng gate. Binuksan nila ito ng malawak. Ngunit sa halip na yakap na puno ng pananabik, ang unang nakita ni Jason ay ang pagtataka at disappointment sa mga mata nila. Jason, anak, bakit ganyan ang ayos mo? Nasaan ang mga balikbayan box mo? Nasaan ang kotse na susundo sa iyo? Sunod-sunod na tanong ni Aling Marta. Napayo ko si Jason, pilit na nagpapanggap na naluluha. Ma, pa, patawarin niyo po ako. Na-scam po ako sa Dubai. Lahat ng naipon ko pati na po ang trabaho ko nawala. May malaking utang pa po ako kaya kailangan kong tumakas paalis doon. Baka makulong pa po ako. Nagtinginan ng mag-asawa. Ang kaninang kislap sa mga mata nila. Dahil sa pag-asang may dala siyang pera ay biglang naglaho. Napalitan ng takot at inis. Ano? Wala kang pera? Wala kang naiuwing pera? Iyaw ni Mang Cardo. Paano ang mga utang namin dito sa sugalan? Paano ang maintenance ng bahay na to? Pa, ang mahalaga ay ligtas ako, di ba? Mahinang sabi ni Jason. Pwede po ba akong mamalagi muna rito? At baka pwedeng iramin ko muna yung mga naipon nating pera sa bangko para pambayad sa mga umahabol sa akin? Biglang namutla si Aling Marta. Jason, yung pera kasi sa bangko na ubos na sa maintenance ng bahay at saka marami kaming kailangang bayaran. Hindi mo ba naisip na baka madami kami sa gulo mo? Ma, kailangan ko po ng tulong nyo. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Pagsusumamo ni Jason, sadyang pinalalambot ang boses. Diyos ko, Jason, ang laki-laki mong tao. Nagpaloko ka. Galit na sabi ni Aling Marta. Sinisira mo ang reputasyon namin dito sa subdivision. Akala ng mga tao rito ay milyonaryo na kami dahil sa'yo. Tapos uuwi kang pulubi. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang mga kalaro nila sa mahjong ay nakikinig. Ramdam ni Jason ang pangungutya sa mga mata ng mga ito. Marta, baka naman pwedeng patuloyin muna natin siya sa silid sa likod, yung dating bodega. Mungkahi ni Cardo na tila hiyang-hiya sa itsura ng anak. Huwag muna natin siyang ilabas at baka makita ng mga kapitbahay. Tama ka, Cardo. Jason, doon ka muna. At huwag kang hihingi ng pera sa amin dahil kami mismo ay wala na rin panggastos dahil sa ginawa mong yan. Sabi ng kanyang ina habang nauutal-utal pa ito bago bumalik sa mesa ng mahjong. Oh, ituloy natin ang laro. Pasensya na sa istorbo. Nagkamali lang ang anak ko sa investment. 3 araw na nanatili si Jason sa maliit na bodega. Sa loob ng 3 araw na yon, nakita niya ang tunay na ugali ng kanyang mga magulang. Hindi siya pinapakain ng maayos. Ang tanging binibigay sa kanya ay ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga handaan nila sa mahjong. Narinig din niya kung paano siya ipagtabuyan ng kanyang ina
tuwing may nagtatanong kung nasaan ang engineer nilang anak. Umalis. Nag-out of town mission. Pagsisinungaling ni Aling Marta sa isang kapitbahay. Ayaw kasing tumigil sa trabaho. Masyadong masipag ang anak ko. Isang gabi narinig ni Jason ang pagtatalo ng dalawa sa sala. Cardo, kailangan na natin paalisin si Jason. Baka mabalitaan ng mga pinagkakautangan niya sa Dubai na nandito siya. Madamay pa ang bahay nating ito. Mungkahi ni Aling Marta. Pero saan siya pupunta? Anak natin yun. Sagot ni Mang Cardo, bagaman bakasang pag-aalinlangan. Anak natin siya noong may pera siya. Ngayon, pabigat na lang siya. Akala ko ba yung magiging komportable na ang buhay natin habang buhay? He is a failure, Cardo. Isang kahihiyan. Doon na nagpasya si Jason. Sapat na ang narinig niya. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang pagod sa disyerto. Kinabukasan lumabas si Jason sa bodega. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang barong na nakatago sa kanyang daladalang maliit na bag. Sa labas ng kanilang gate, may pumaradang 3 itim na SUV. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Lumabas si Aling Marta at Mang Cardo. Nagtataka kung sinong VIP ang dumating. Bumaba mula sa unang sasakyan ng isang lalaking nakasuot, ang abogado ni Jason. Good morning, Sir Jason. Bati ng abogado nang makita ang binata. Everything is ready. The papers for the transfer of ownership back to your name and the eviction notice for the current occupants have been prepared. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta at Mang Cardo. Jason, ano to? Anong palabas to? Tanong ni Mang Cardo. Nanginginig ang tinig. Humarap si Jason sa kanyang mga magulang. Wala ng luha sa kanyang mga mata. Tanging matigas na paninindigan. Walang scam na nangyari. Ma, pa. Umuwi ako para sorpresahin sana kayo. Pero ang nakita ko ay 2 taong hindi ko nakilala. Nakita ko kung paano nyo hiyain si Aling Saling. Nakita ko kung paano nyo gastusin sa sugal ang bawat patak ng dugo ko sa ibang bansa. At higit sa lahat, naramdaman ko kung paano nyo ako ituring na basura. Noong akala nyo, wala na akong pera. Anak, nagbibiro ka lang di ba? Di ba? Mami mo ako. Sigaw ni Aling Marta. Pilit na lumalapit pero pinipigilan siya ng mga security guard na kasama ng abogado. Marta, hindi ba't sabi mo kanina ay anak niyo lang ako noong may pera ako? Ulit ni Jason sa sinabi ng ina. Ngayong mayaman ulit ako sa paningin niyo, anak niyo na ulit ako? Nakakalungkot naman. Hindi Jason, patawarin mo kami. Alam mo namang nadala lang kami sa ganda ng buhay. Pagmamakaawa ni Mang Cardo. Ang ganda ng buhay ay hindi lisensya para maging matapobre. Sagot ni Jason. Gusto niyo ng marangyang buhay? Sige, bibigay ko sa inyo. Pero hindi rito sa mansyong ito. Ibinenta ko na ang bahay na ito sa isang foundation na tumutulong sa mga matatandang inabandona ng mga anak nila. Ang pera ay itutulong ko rin kay Aling Saling at sa iba nating kapitbahay na hinamak nyo. Saan kami pupunta? Iyaw ni Aling Marta na nagsisimula ng magulgol. Doon, sa dampa na inalisan natin sa probinsya. Pinaayos ko yun pero simple lang. Doon kayo titira. Magtatanim kayo uli, mag-aalaga ng manok. Doon nyo maalala kung sino kayo bago kayo nilamon ng kayabangan. Bibigyan ko kayo ng sapat na allowance para sa pagkain pero wala ng alahas, wala ng madyong, at wala ng katulong. Hindi mo magagawa sa amin to, sigaw ni Marta. Nagawa nyo nga akong itira sa bodega at bigyan ng tira-tirang pagkain, di ba? Mahinahong sagot ni Jason. Ito ay para sa inyo rin. Gusto ko pang makita ang mga magulang na nagturo sa akin ng kabutihang loob. At kung hindi nyo mahanap ang mga taong yon sa gitna ng karangyaan, baka mahanap nyo sila sa gitna ng kasimplihan. Habang isinasakay ang mga gamit ng kanyang mga magulang sa isang maliit na sasakyan, lumapit si Jason kay Aling Saling na noon ay nanonood din sa di kalayuan. Inabutan niya ito ng isang sobre. Aling Saling,
Pasensya na po sa inasal ng mga magulang ko. Ito po, pampagamot sa apo nyo at puhunan sa negosyo. Hindi ko po nakalimutan ang tulong nyo sa amin noon. Naiyak sa tuwa ang matanda. Salamat, Jason. Napakabuti mong bata. Sana'y magbago ng iyong mga magulang. Tumingin si Jason sa kanyang ama at ina na ngayon ay nakasakay na sa sasakyan. Nakayuko at bakasang pagsisisi. Masakit para sa kanyang gawin ng bagay na to. Ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan para hindi sila tuluyang maligaw ng landas. Pagkalipas ng 6 na buwan, binisita ni Jason ang kanyang mga magulang sa probinsya. Inaasahan niyang makakakita siya ng mga galit na muka. Ngunit laking gulat niya nang makita ang kanyang ina na nagtuturo sa mga bata sa kanilang baryo kung paano magbasa, habang ang kanyang ama naman ay abala sa pag-aayos ng sirang bubong ng isang kapitbahay. Jason, anak! Sigaw ni Mang Cardo. Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, anak. Salamat at hindi mo kami hinayaang tuluyang maging halimaw. Lumapit din si Aling Marta. Walang alahas, walang make-up, ngunit may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Patawad ulit, anak. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na yaman ay wala sa gintong suot, kundi sa gintong puso na handang tumulong. Napaiyak si Jason, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, nakuha na niya ang tunay na sorpresang hinahangad niya, ang pagbabalik ng kanyang mga magulang. Ngunit bago matapos ang lahat, may ibinulong ang kanyang ama. Anak, ang totoo niyan, yung bodega na tinitirhan mo noon, alam naming hindi ka na-scam. Nakita ni Cardo ang credit card mo sa bulsa ng jacket mo noong unang gabi pa lang. Hinayaan lang namin na ituloy mo ang leksyon mo. Dahil nalaman namin kung gaano kami kasama abang pinapanood ka naming magtiis sa bodega. Sinubukan lang namin kung hanggang saan ang pasensya mo. Napatawa si Jason. Sa huli, ang leksyon ay naging para sa kanilang lahat. Ang pera ay kasangkapan lamang, ngunit ang pamilya at dangal ang tunay na pundasyon ng buhay. Sa ilalim ng maliit na kubo sa probinsya, mas masarap pa rin ang kumain ng tuyo at bahaw. Basta't ang bawat subo ay puno ng katotohanan at pagmamahal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikilagay naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.